faith, we can walk through the fire. By faith, we can move the mountain. By faith, we can walk through the fire. We can do all things. We can do all things. We can do all things. Church of God, salamat! Are you ready to declare your faith? Pwede yung marinig yung malakas na amen dyan. Are you ready to declare your faith? Hallelujah! We won't be silent today. God, you awaken the heart of the warrior. Caught by the waves, fear crippled me down. I've heard you calling me out on the water. You rebuke the storms and they all come down. Come on, warriors of the Lord, sing. God, you empower the heart of the warrior. Faith has risen when your voice said come. And right now, I have decided to walk on the water. In the midst of the waves, I am stepping in love. 'Cause it's you have called me to take my faith to another level. I am stepping out. Everybody declare it right now. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Faith is rising. It's rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Woo! Come on, dance for the Lord as you declare your faith today. Come on, everyone, let's sing. God, you empower the heart of the warrior. Faith has risen when your voice said come. I have decided to walk on the water. In the midst of the waves, I'm stepping in love. 'Cause you have called me to take my faith to another level. I am stepping out. Faith is rising. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Faith is rising now. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Woo! Church, can we clap our hands to Jesus today? As we declare our faith, amen, we will move mountains today. Amen, as you sing this, by faith, we can move the mountains. Pwede bang parinig ng mga boses na yan, church? Declare your faith.
silent anymore. Lord, hindi na kami mananahimik lang. O Diyos, you have empowered us. The heart, Lord, of these warriors, Lord God, dahil hindi, Lord, espiritong mahina ang ibinigay mo sa amin, Panginoon. But God, you have given us the strength, Lord, the power, Panginoon, that comes from you alone. So God, we are ready to step on the waters. By faith, Lord, by faith, it is possible. So God, just allow us to fix our eyes on you. And today as we gather, church, nawa andyan yung desire natin na makatagpo ng Panginoon sa oras na ito. Amen. Wherever you are right now, if you seek Him with all your heart and with all your soul, you will find Him. Oh God, meet us today. Meet your people today in this place, Lord God, that you have chosen, where you will hear our prayers, oh God. The heavens pour out the Church, come humbly before the Lord today. Come as you are. Come as you are. Pour out your hearts to the Lord. Hallelujah. To see the things that make your heart cry, to be the church that you would desire, a light to be seen. As we pray today, break down the pride and all the walls we've built up inside, the earthly crowns and all our desires.
The cloud of your glory.
restoration. In Jesus' name, everybody shout. Welcome to our Sunday service. We're glad you're here. Get ready to worship, hear God's word, and experience His presence today. Stay connected with us throughout the week. Follow our social media pages for updates, announcements, and inspiring content. Mark your calendars for Revival Pilipinas this coming August 18th. Come and experience a powerful move of God, a time of worship, revival, and life-changing encounters in His presence. Enroll at Events 101, a workshop that will introduce you to the basics of event production, from planning and preparation to execution and teamwork. Discover different areas such as creatives, audio, lights, stage management, digital media, production design, stage crew, glam, hosting, and documentation. Whether you're a new mentor or looking to strengthen your discipleship journey, this training will equip and inspire you to lead others closer to Christ. Join us for C2 S101 training this July. Every Sunday, we have our Men's Savoring, Ladies Fellowship, Young Adults Fellowship, and Youth Sunday. These fellowships start at 2 p.m., and we encourage everyone to join, connect, and grow together in God's Word. Calling all men, join our Men's Fellowship every Thursday at 6 p.m. for encouragement, fellowship, and strengthening in faith. Join our Youth Fellowship every Saturday at 2:30 p.m. Experience fun, friendship, and a deeper relationship with God. As we prepare for the service, we kindly ask everyone to please silence your phones to avoid distractions and help us maintain an atmosphere of worship and reverence. Thank you for joining us today. We pray that you will be blessed, encouraged, and refreshed as you enjoy the service. Good morning, everyone. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Ayan, can we greet one another? Have a blessed Sunday. Sige po, sa kabila, sa kanan. Ayan, sige po. Sino po ba dito ngayon ang first timer natin? Ngayon lang nakadalo. Meron po ba? Dito, sa gitna? Wala. Sige, so welcome one another. At ngayong umaga po ay ipagpapatuloy natin yung ating pagtatapos sa series natin about Keep Going. Ayan. So bilang isang mananampalataya, tayo ay patuloy na magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil alam naman natin, bawat araw there is a battle talaga sa buhay natin. Amen? At yun yung nireview natin noong nakaraan o pinag-aralan natin noong nakaraan na iba't iba yung mga battle na ating pinagdadaanan sa buhay. Pwedeng sa health natin, sa relationship natin, or pwede sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon. But sabi nga doon, why should you keep going? Bakit nga ba? Sa kabila ng problema, suliranin, trials, bakit tayo magpapatuloy? Ito po yung recap lang natin noong nakaraan. Sabi doon yung letter T. Bakit nga ba tayo nagpapatuloy? Sa pananampalataya, sa paglilingkod natin sa kahit may hirap, kahit may problema, kahit may trials, kahit may labanan sa buhay. Because sabi nga natin, trials is a test and not as a punishment. Amen. Alam po natin yan na ang pagsubok pinapaintilutan ng Panginoon to refine our faith. Para tayo dalisayin, linisin ang ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. And to build and shape our character like the character of our Lord Jesus Christ and to make us mature. Kaya ang mga problema sa buhay is an opportunity to make us mature sa buhay upang patuloy tayo na makapanindigan o makapagpapatuloy sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon. And then the letter A, nung nakaraan na pag-aaral natin, why we should keep going sa kabila ng maraming problema, labanan sa buhay, because sabi nga, ang mga labanan sa buhay na ating nai-encounter sa Panginoon dahil sa pagsunod natin sa Kanya. Bakit tayo nagpapatuloy? Because it's an expression and demonstration of our love for Him. Yung letter A natin. Sige. So, nadidelay lang po konti yung ating multi. Yan. So, we need to keep going because dahil mahal natin si Lord.
Yan yung pinaka-reason bakit ka nagpapatuloy sa pananampalataya, sa paglilingkod mo sa Panginoon dahil yan yung pagpapadama mo, yan yung pagpapahayag mo, yan yung pagpapakita mo na mahal mo ang Diyos. Amen? At siya yung nagfa-flame sa buhay natin yung pagmamahal na yan. Nagfi-flame, ibig sabihin, it fuels our commitment to God that no matter what, ano mang suliranin yung ating pagdadaanan sa buhay, we can still keep going. At siya po yung nagbibigay sa atin ng light, flame. Ayun, sige, flame na word. Siya yung nagbibigay sa atin ng light when we are in the darkness. He is the one who guides us. Kapag tayo ay nasa kadiliman ng problema, ng suliranin, siya yung liwanag natin. And the anchor na kung saan nagpapatatag sa atin na hindi tayo matatangay ng baha ng problema o ng mga bagyo sa buhay. And the love of God na kung saan nagmo-motivate sa atin, nag-i-encourage sa atin not to give up but to continue, keep on going. And we can endure because of this love ng Panginoon sa atin at ang pagmamahal natin sa Kanya. So yan po yung napag-aralan natin last week. And now, punta na po tayo dun sa third point natin. Bakit nga ba ikaw at ako magpapatuloy sa buhay sa kabila ng maraming mga battles, magpapatuloy sa pananampalataya, sa pagsunod mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon? Why? Kasi ito po yung sabi doon sa salita ng Panginoon. Balikan natin. In James chapter 1 verse 12, sabi sa salita ng Panginoon, "Blessed is the man who remains steadfast under trials or temptations." Sa ibang salin. "For when he had stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him." Amen. Sige po tayo muna manalangin. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat ng marami sa pagkakataon na dinala mo ang aming dalawang paa sa lugar na ito na kung saan sasambahin ka, pupurihin ka at makinig ng iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong pagministeryo sa aming mga buhay na patuloy, Lord God, kami makapanindigan at makapagpapatuloy sa pananampalataya, pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama. Be with us, O Holy Spirit, as you speak to us. Lord, empower me. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ano po ba yung letter P natin? Bakit ka at ako ay magpapatuloy sa buhay sa kabila ng maraming battles, sa kabila ng maraming labanan, problema, suliranin, difficulties, suffering, hardships, struggles, o ano pa bang mga kinakaharap natin? Bakit nga ba tayo magpapatuloy sa buhay? Ayan, it is because, sabi doon sa salita ng Panginoon, letter P, there is a promise of reward. Ayan, mayroong pangakong ng gantimpala sa lahat ng mga nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? May gantimpala. Amen? Are we excited for this reward? Amen? Kasi bakit? Lahat pala ng paghihirap natin, ng tsatsaga natin sa pagsunod sa pananampalataya sa hindi mababaliwala because there is a promise of reward. Ano pong sabi sa James chapter 1 verse 12? Balikan po natin ang salita ng Panginoon. "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he had stood the test." Kapag siya ay nakapanindigan at patuloy na sumusulong sa pananampalataya, paglilingkod at pagsunod sa Panginoon, ano daw po yung tatanggapin niya? He will receive the crown of life. At kanino niya yan pinangako? To those who love Him. Amen. Sa lahat ng mga nagmamahal kay Kristo. Amen. At alam po natin yan, na may pinangakong gantimpala sa lahat ng mga nagpapatuloy sa Kanya. Sabi nga sa ancient world, noong panahon, di ba, ang mga runner, kapag sila po ay nakapagtapos na sa paligsahan, ano po yung binibigay sa kanila? Yan, lift off, o yung tinatawag natin na wreath. Yan, na nilalagay sa ulo nila. Tanda na sila po ay nagtapos o nagwagi na sa kanilang karera sa buhay. At yan din po, na kapag tayo ay nanatili, nagpatuloy
buhay, sa pananampalataya, sa pagsunod natin sa Panginoon, sa kabila ng maraming problema, pagsubok, paghihirap, hindi mababahuli. Wala pala yan. Kasi may pangako si Lord sa bawat isa sa atin. There is a promise of reward, the crown of life. Kaya nga, ang ating mga suffering ngayon is temporary lang. Your suffering today is temporary, but your eternal reward is not. Amen? Kaya pakisabi mo sa sarili mo, ang paghihirap ko ngayon ay panandalian lang. Amen? Ngunit ang reward na naghihintay kapag tayo nagpapatuloy sa Kanya, sa Panginoon, ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Everlasting. Amen? Hindi yan nawawala because that is the promise of the Lord sa bawat isa na sumusunod at nagtitiwala sa Kanya. Kaya makikita niyo po na kapag may problema pala, kapag may mga pagsubok pala, ito pala yung opportunity na kung saan ikaw ay pagkakalooban, kapag nagpapatuloy ka, naninindigan ka sa pananampalataya at paglilingkod mo sa Panginoon, ito pala yung pagkakataon na magkakaroon ka ng tinatawag na reward. Amen? The crown of life. Kaya kapag makikita natin na speaking of reward, doon pala niya binabago yung pananaw natin sa buhay patungkol sa mga problema. Na kapag kinaharap pala natin yung problema na may kagalakan at kabanalan, yun pala yung makikita natin na ang problema at ang mga pagsubok sa buhay, yan pala yung pagkakataon natin to store up rewards in heaven. Kaya pinabago niya yung pananaw natin na, okay lang magkaroon ako, okay lang nakakaharap ako sa masularin at problema na may kagalakan at pananampalataya sa Panginoon, may kabanalan. Kasi naniniwala ako, kapag nagpapatuloy ako sa kabila ng mahirap at problema sa buhay, I am storing reward from heaven. Nag-iimpok ako ng gantimpala sa langit kapag ako ay nagki-keep on going sa pananampalataya ko sa Panginoon. Amen. Di po ba? Napakasarap, di ba, na ikaw at ako may tatanggapin pala na gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya makikita natin na kapag hinaharap natin yung problema na may kagalakan sa puso pero nagpapatuloy pa rin sa pananampalataya, yun yung pagkakataon na ikaw at ako nag-iimpok ng gantimpala mo sa langit. At one day, tatanggapin natin yan. Tatanggapin mo yan kapag ikaw ay nagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. At sabi nga, trials and opportunity for reward, kasi kapag hinarap mo yan na may kagalakan, nag-iimpok ka ng reward sa langit. Ngunit, sabi nga, kapag tinugon natin ang trials na may takot at pag-complain, sabi nga, mamimiss natin yung opportunity na kung saan makapag-impok ka at ako ng reward sa langit. Kasi sinasabi natin na bakit ganito? Ito na naman yung dinadaanan ko. Dapat ito na ang iba naman. Kumbaga, sana hindi na ako. So kung tinutugon daw po natin yung trials, problema ng may fear at complaining, namimiss daw po natin yung opportunity to store up rewards in heaven. Kaya makikita niyo po, di ba? Binabago niya yung pananaw natin sa buhay patungkol sa tinatawag na rewards. Kasi masasabi natin na, alam ko na ang mga problema ko, ang mga suliranin ko ay saglit lang. Saglit lang. Pero ang tatanggapin kong gantimpala ay nakahanda na. Amen? Kaya makikita mo ano pong sabi ng book of Romans chapter 8 verse 18. Sabi niya, "For I consider the sufferings of this present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Kaya kapag tinatanggap natin o tinutugon natin na may kagalakan, at may pananampalataya at may kabanalan, anuman ang darating sa buhay natin, anumang suliranin na kakaharapin natin sa buhay, naniniwala tayo na ang mga paghihirap na yan ay hindi makakatumba sa kung ano yung ibahahayag ng Diyos na kaluwalhatian balang araw sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya hindi pala
mababaliwala yung mga pagtsatsaga mo ngayon. Hindi pala mababaliwala yung pagtitiis mo ngayon na kahit mahirap, kahit mabigat, kahit ang daming suliranin. Pero Lord, I will go for you. I will keep on going on my faith and obedience and serving to you. Kasi alam ko, Lord, masigit yung hinahanda mo para sa akin. Amen? Amen. Kasi there is a promise of reward sa salita ng Panginoon. Kaya sabi nga, dahil may promise of reward na naghihintay sa bawat isa sa atin, sa lahat ng mga sumusulong, sa lahat na nagkikip going kahit na may problema, what shall we do? Ano daw po yung gawin natin habang nagkikip going tayo? Naghihintay tayo, babalik ang Panginoon, pero nagpapatuloy pa rin tayo kahit maraming problema, maraming suliranin. So ano daw po yung gagawin natin? Sabi nga, we make ourselves busy. Kasi may reward di po ba? May promise of reward sa lahat na nagkikip on going sa pananampalataya, sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. So dahil may promise of reward, patuloy tayo nagkikip going. So sa pagkikip going natin, sa patuloy natin pagsunod sa Panginoon sa pananampalataya, kahit mahirap, ano daw po yung gawin natin? What shall we do? We make ourselves busy. Yan. Pakisabi sa katabi mo, maging busy ka. Ayun, maging busy ka. Ayan. Kaya ang tanong, saan ka busy? Ayun. Dahil may promise of reward, di po ba? Kapag nagkikip going tayo sa pananampalataya, sa paglilingkod, sa pagsunod natin sa Panginoon, kahit may problema. Pero habang nagkikip going ka, ano yung gagawin natin? What shall we do? So we make ourselves busy. Di po ba? So ano po yung busy alam natin? Ano po yung busy na alam natin? Alam ko, alam nyo tong busy. Sige po, ano po yung busy na yan? Being under, saan po kayo busy? Satan's yoke. Ayan. Kaya ang tanong, saan po ba kayo busy? Kasi sabi, di ba, habang nagpapatuloy tayo sa pananampalataya, sa pagsunod, sa paglilingkod sa Panginoon, we make ourselves busy. Kaya ang tanong, saan po ba tayo busy? Saan po ba tayo busy? Sabi niya, being under Satan's yoke? Or saan po ba tayo busy? Being under self-yoke? Or being under Savior's yoke? Kaya ang tanong, saan po tayo busy? Ikaw yung nakakaalam niyan kung saan tayo busy. Busy po ba tayo sa Satan's yoke? Sa self-yoke? Or sa Savior's yoke? Kasi sabi nga, if we are being busy under Savior's yoke, ano pong sabi sa salita ng Panginoon? In the book of Matthew, sabi niya sa kanyang salita, in the book of Matthew, for my yoke is easy and my burden is light. Amen. Kaya ang tanong, bakit nahihirapan? Bakit nabibigatan? Kung ang pamatok na pinapapasan sa atin ni Kristo ay magaan at hindi mabigat, madali lang. Pero bakit ang daming mga mananampalataya, ang daming mga Kristiyano nahihirapan sa buhay, nabibigatan sa buhay? Kaninong pamatok ang pinapasa natin? Balik natin doon sa kabila kanina. Kaninong pamatok ang pinapasa natin? Kaya pala tayo nahihirapan. Kaya pala tayo nabibigatan sa buhay kasi hindi yan ang pamatok na pinapapasan sa atin ng Diyos. Amen? Kaya ka bumibigay, kaya ang isang tao, ang isang mananampalataya, pinanghihinaan. Kasi sabi doon, Christ's yoke is easy and His burden is light. Di po ba? Magaan lang. At madali yung kanyang pamatok na pinapasan sa atin. Pero bakit nahihirapan, nahibibigatan, kapag may problema, may suliranin, kapag may mga pagsubok, bumibigay, humihinto, na panghihinaan. Dahil, baka hindi yan ang pamatok na pinapapasan sa iyo ng Panginoon. Marahil pamatok ni Diablo yan. Amen? Or marahil pamatok ng sarili natin. Kaya, saan po tayo busy? Saan po tayo busy?
Ayan. Nawa, maging busy po tayo sa pamatok na pinapasan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi sabi niya in the book of Matthew, balikan natin uli yung verse na yon. Dahil sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Kaya kapag nahihirapan ka na, nabibigatan ka na sa mga problema, sa mga suliranin mo, anong sabi niya? Sa salita niya, sabi niya, come to me. Sabi ng book of Matthew, come to me. Kasi hindi yan ang pamatok ng Diyos na pinapasan sa atin kapag nahihirapan ka na, kapag nabibigatan ka na, kapag pinanghihinaan ka na, kapag gusto mo nang bumigay. Hindi yan ang pamatok ng Panginoon kasi sabi doon ang pamatok niya magaan at madali lang. Kaya bakit nahihirapan, nabibigatan, bumibigay ng pinanghihinaan? Kasi baka pamatok ni Diablo or pamatok ng sarili ang ating pinapasan. Kaya kung gano'n, nabibigatan ka, nahihirapan ka kapag may battle sa buhay, kapag may suffering, kapag may problema, anong sabi ng Panginoon? Take my yoke upon me. Come to me, all of you labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Amen? Pasanin mo yung pamatok ni Kristo kasi yung pamatok niya madali lang at magaan. Para hindi tayo mabibigatan, hindi tayo mahihirapan, hindi ka pang hihinaan, hindi ka bibigay, hindi ka hihinto kahit may battles. Amen? Kahit may problema. Kasi yung pamatok ni Kristo ay madali lang, magaan lang. Amen? Pinapalapit ka niya. Pinapalapit niya ako kapag nandun ka sa kabigatan ng problema, kapag nandun ka sa kahirapan ng problema, kapag nandun kang bibigay ka na sa mabigat na suliranin. Sabi niya, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Kaya, there is a promise of reward sa lahat ng mga nagkikip going sa Panginoon. So, habang nagkikip going tayo sa pananampalataya, sa pagsunod natin sa Panginoon, we make ourselves busy. Not with the yoke of Satan, not with the yoke of ourselves, but with the yoke of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen? Amen po. So, ibibigay ko na po sa inyo yung totoong meaning ng busy. Kaya pakisabi mo, make yourselves busy. Amen. While we are keep on going sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kasi may promise of reward si Lord na gagantimpala para sa lahat ng nagpapatuloy sa Kanya, sa pananampalataya, sa paglilingkod, at sa pagsunod sa Kanya. So habang nagkikip going tayo, nagpapatuloy, ano yung gagawin natin? What shall we do? So we make ourselves busy, not with the yoke of Satan, not with the yoke of ourselves, but with the yoke of our Lord, Jesus Christ. So ano po ba yung yoke na mayroon sa ating Panginoong Jesus? Sabi nga, we make ourselves busy. Ayan. So ano yung letter B na yan? Ayan. So, being partaker and partner with God's business. Ayan. May business ka pala, Brad. May business ka pala, sis. Amen? Pakisabi sa sarili mo at sa katabi mo, may business ka pala. Amen. May business ka pala. At ano daw po tayo? We make ourselves busy while we keep on going dahil there is a promise of reward sa mga nagpapatuloy sa Panginoon. So we make ourselves busy for our Savior. So ano yung busy na yan? Being partaker and partner with God's business. Yan. Ibig sabihin, ikaw at ako ay kabahagi at kasama ng Panginoon sa kanyang business. Amen. Kaya may business pala na dapat tayong gagawin bilang isang mananampalataya. At ano po yung business ng Panginoon? God's business is people. Amen. God's business is people. Kaya siya naparito sa mundong ito to save mankind, to redeem mankind. Yan po yung business ng ating Diyos Ama. Kaya pakisabi ulit sa katabi mo, we make ourselves busy. Being partakers and partner of God's business. Amen. And God's business is people. Amen.
nandoon na ang Diyos natin, yun yung business na. Kasi gusto niya lahat ay maligtas. Kaya kung ang tao ang business ng Diyos, ano po yung gagawin niya? Nais niya lahat ay maligtas. So dahil nais niya lahat ay maligtas, ano po yung gagawin natin? We need to preach the gospel. We need to share the gospel. Amen po ba? May alam po ba tayong salita ng Panginoon sa buhay natin? Amen. So what shall we do? We make ourselves being partakers and partners of God's business. So the truth that we know, we need to share it. Amen. Mayroon po ba tayong katotohanang natutunan o nalalaman mula sa salita ng Panginoon? Bakit ako niligtas? Bakit ikaw niligtas? Bakit kailangan maligtas? Amen? So what shall we do? We need to share. We need to share. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, hindi lang si pastor, hindi lang si pastora, hindi lang mga leader ang maggawa ng business ni Lord. Sino po yan lahat ang gagawa? All the believers of the Lord Jesus Christ. While we keep on going. We make ourselves busy in God's business, and God's business is people. So, nais niya ibahagi yung kaligtasang natanggap natin. Amen? Nais niya na maibahagi natin yung buhay na walang hanggan na pinangako niya sa bawat isa sa atin. At hindi lang ibabahagi yung salita ng Diyos. Ano pa yung nais niya? He wants to disciple believers. Amen? Nais niya na idisipulo. I-disciple ang lahat ng mga believers. Kaya sabi niya, di ba, go make disciples of all nations. Di ba? Baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. And, sabi niya, I will be with you until the ends of the age. Sabi sa salita ng Panginoon. So, we make disciples. Kaya, sino na po dito nakatapos ng CLDP? Praise the Lord sa mga nakatapos na sa CLDP. Sino pang hindi nakapag-CLDP? Ayan. So we make disciples. Nawa, sa next na enrollment ng CLDP, let us enroll ourselves. Kasi yan yung nais ng Panginoon eh. To make ourselves disciples of the Lord Jesus Christ. Nais niya na turuan tayo. Kaya gusto niya na ikaw at ako ay maging disciples niya. Kaya mag-enroll po tayo next sa ating CLDP. By July, enrollment na po natin sa ating CLDP. So yan po yung nais niya. We make disciples para turuan ng lahat ng mga mananampalataya. And ano pa daw po? Because God's business is people. Hindi lang i-preach ang salita ng Diyos, ang kaligtasang ating natanggap, but we need to disciple believers. Ano pa? We need to show love for the world. Amen. So how can we show the love for the world? We share the gospel. Amen. Babahagi natin ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga na mananalig sa Panginoong Hesukristo. Kahit hindi siya manalig, bahaginan mo. Basta importante na bahagi mo ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya makikita natin na we need to be partakers and partners of the kingdom of the Lord. Amen. Kaya kapag ikaw po ay nasa office, yung office mo, kapag kayo nagtatrabaho sa office, ang office mo extension ng kingdom ng Panginoon to spread the gospel. Amen? Kapag ikaw na may nasa business, ang business mo is God's extension where we can share the gospel. We can show the love of the Lord. Kapag ikaw naman na estudyante o nagtuturo sa school, the school is God's extension na kung saan maibabahagi natin yung salita ng Panginoon. Kaya pakisabi ulit sa katabi mo, we have a business to do. Amen. May gagawin ka at may gagawin ako. Amen? Ang gagawin natin ay ang business ng Panginoon. At ang business niya ay tao. Ano yung gagawin natin? Share the gospel, and we need to disciple believers, and we need to show the love for the world. Na kahit ikaw po ay sinusungitan na dahil sa kababahagi mo ng salita ng Panginoon, sige lang, patuloy ka lang sa pagbabahagi. Amen? Kahit na sinasaktan ka na, show the love for the world. Amen? Patawarin mo pa rin. Amen?
Kasi yan yung nais ng Panginoon sa atin. We make ourselves busy while we keep on going. Dahil mayroong promise of reward na naghihintay sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya ano po ang sabi sa salita ng Panginoon in Luke chapter 2 verse 49, sabi sa salita ng Panginoon, and He said to them, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?" So ito pong scenario na to, ang Panginoong Hesus, naiwan siya sa temple at si Mary at si Joseph ay umuwi na sa kanila. So nung malaman nila na si Jesus ay wala sa kanila, hinanap nila, binalikan nila si Jesus sa temple. At nung makita nila si Jesus, ito yung sagot ng Panginoong Jesus sa kanila. And He said to them, "Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business?" Kaya yung business ng Panginoong, ng Diyos Ama, business din ng ating Panginoong Hesukristo. And Christ's business is also our business. Amen. Kasi nagbahagi rin siya, nag-disciple din siya, and He showed the love for the world. Yun yung ginawa niya. Kaya we make ourselves busy habang tayo ay nag-keep going sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. And another letter U, habang tayo ay nag-keep going because there is a promise of reward sa lahat na nagpapatuloy sa Panginoon sa pananampalataya. So we need to make ourselves busy. Letter U, ano po yung gagawin natin? Use our gifts and talents for the harvest. Kasi habang nagpapatuloy ka, ano yung gagawin natin? Habang Lord, nagpapatuloy ako sa pagsunod sa iyo, sa pananampalataya, sa paglilingkod, ano yung gagawin ko sa iyo? So, use your gifts and talents for the harvest. Gamitin natin yung mga talento na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi sabi niya, di ba, sa Book of Matthew, sabi niya, the harvest is plenty, but the laborers are few. Diba? May problema eh. Marami ang aanihin, pero kukonti ang mangangani. Kaya pakisabi ulit sa sarili mo, kailangan ka sa pag-aani. Amen? Kailangan ka sa pag-aani ng Panginoon. Amen? We are not believers who upo lang at uuwi na, sisimba, tapos na. But we have a business to do. Amen? Ang business natin ay ang business ng ating Ama. Habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya dahil mayroong reward na ipinangako sa atin ang Panginoon. So ito yung ginagawa natin while we keep on going sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. We make ourselves busy using your gifts and talents for the harvest. Kaya whatever you do, ano man ang gagawin natin, gawin natin ito ng may buong katapatan na naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. So use your gifts and talents for the harvest. Ano pong sabi sa Book of Romans chapter 12 verse 6 hanggang 8, sabi niya, God has given each of us the ability to certain things well. So if God has given you the ability or the skills or the talents to prophesy, speak out when you have faith that God is speaking through you. Kasi marami iba, wala akong talents, marami nagsasabi, wala akong skills. Paano ko magagamit, paano ako magagamit sa Panginoon? Wala akong skill, wala akong talents. Ito po yung nagsasabi sa salita ng Panginoon na lahat tayo may talents, lahat tayo may gifts para magamit doon sa kapurihan ng Panginoon habang nagpapatuloy tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Sabi niya, if your gift is that of serving others, anong gagawin natin? Serve them well. If you are teacher, do a good job of teaching. Kasama na doon si Jesus. If your gift is to encourage others, do it, sabi niya. If you have money, ano daw gawin niya? Share it generously. Kaya dito natin makikita, di ba? There is no excuses pagdating sa talents. Amen? Pagdating sa gifts. Wala akong ability to prophesy. Wala akong ability to serve others. Wala po akong ability to teach. Wala akong ability to encourage. But I have the money. Wow, praise the Lord. Amen? So if you have the money, the finances, then support the work of the Lord. Amen? Amen. Sabi nga doon,
Let us make ourselves busy while we keep on going sa ating pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Praise God, kung may gift of prophecy ka, may gift of serving ka, may gift of teaching ka, may gift of encouragement ka, praise God, gamitin natin yan para sa Panginoon. But kung wala, but you have the money, you have the finances, then support. Amen? Support the work of the Lord in spreading His gospel. Amen? Bigay natin yung para sa Panginoon. Para marami pa ang maabot. Amen? Gusto po ba natin malapit nang dumating si Jesus? Amen. So anong sabi niya? One of His signs na malapit na siyang darating is we need to preach His word to the last Gentiles. Alam po ba natin kung sino yung last Gentiles? Pag sinabi nating Gentile, hintil, hindi mananampalataya ni Kristo. So hindi natin alam kung sino yung last Gentiles, di po ba? Dahil one of His signs na malapit nang darating ang Panginoong Hesus, kailangan ma-share po ang gospel, ang salita ng Panginoon sa huling hintil na manampalataya sa Panginoon. So sino yung huling hintil na yan? So if we don't share or use our gifts or talents para sa Panginoon, babagal. Amen? Ang pagdating niya. Pero kung gusto nating mamadaliin yung pagdating, yung pagbalik ng ating Panginoong Hesus, we use our gifts and talents for His harvest. Amen? Nag-i-enjoy pa po ba tayo sa mundo? Kaya pala. Hindi, joke lang. Kaya pala nag-i-enjoy kayo sa mundo eh. Hindi, joke. Hindi masama mag-enjoy sa mundo basta para kay Kristo. Pero kapag nag-i-enjoy ka sa mundo na nakalimutan mo na si Kristo, napapalayo ka na si Kristo, yan yung delikado. Amen? Amen. Okay. Kaya sabi nga, if your gift is that of serving, serve others. Kaya if your gift is to encourage others, do it. If you have money, share it generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. Yan may sa loob ng church, sa loob ng school, offices, yan may sa loob ng iyong business. Take it seriously. Bilang isang may gift ng leadership. And if you have the gift for showing kindness to others, do it gladly. Kaya makikita natin, there is no excuses pagdating sa gifts and talents sa Panginoon. Kasi lahat tayo may gifts sa Panginoon. Amen. So we make ourselves busy while we keep on going sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Nawa hindi tayo maging busy under Satan's yoke or nawa hindi tayo maging busy under self-yoke. But saan tayo magiging busy? We need to make busy ourselves in our Savior's yoke. At ito po yung yoke ng ating Panginoong Hesus. His yoke is easy and His burden is light. Mahirap po ba yung pinapagawa ng Panginoong Hesus sa atin? Mahirap po ba? Hindi po. Natanggap na po ba natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan? Kunti lang nag-amen. Hindi pa sila sigurado. Natanggap na po ba natin yung buhay na walang hanggan at kaligtasang binigay ni Kristo doon sa krus? Amen. Then we need to use our gifts for the harvest. Amen? Kasi sabi niya, marami ang aanihin pero konti yung mga ngani. Kaya kailangan ka sa pag-aani. Amen? Kailangan tayo ng Panginoon sa pag-aani para mapabilis yung kanyang pagbalik dito sa atin para tayo ay kunin niya na at dadalhin sa lugar na inihanda niya para sa isa't isa sa atin. And letter S, ano po yan? What makes you busy? Sabi diyan, we need to make ourselves busy, serve while there is an opportunity to serve Christ. Amen. Yun pala yung word na busy. Tayo po ay maging busy. Saan? Being partaker and partner with God's business. Use your gifts, talents for the harvest, and serve while there is an opportunity to serve. Naniniwala po ba tayo na hindi sa lahat ng pagkakataon makapaglilingkod tayo sa Panginoon? Yes. Kasi ano pong sabi ng Book of Ecclesiastes? Sabi niya, darating ang araw, manlalabo na yung mata natin. Darating ang araw, mawawala na yung pandinig natin.
Darating yung araw, mawawala na yung lakas natin. Di po ba? So wag nating antayin yung araw na malabo na yung paningin natin, wala na yung pandinig natin, at wala na tayong lakas para maglingkod sa Panginoon. Amen? Ngayon pa lang malakas tayo, malinaw yung ating mata, may pandinig pa tayo, nakakapagsalita pa tayo ng hindi utal-utal, gamitin na natin yan sa Panginoon para maglingkod sa Kanya. Amen? Amen po. Amen. Kasi darating ang araw, malabo na yung mata natin. Wala na tayong pandinig. Wala na rin tayo ng lakas. So sabi doon, there is a reward, promise of the reward to those who keep on going sa pananampalataya na sa Panginoon. So habang nagki-keep on going tayo, ano yung gagawin natin? We make ourselves busy. Ginagawa nating busy yung ating mga sarili para sa pamatok na pinapasa ng ating Panginoong Hesukristo. At ano yung pamatok niya? Ito po yun. Being partaker and partner with God's business, using our gifts and talents for the service, and serving the Lord while there is an opportunity. Kasi sabi ng book of John chapter 9 verse 4, ano sabi niya? I must work the works of Him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Sino po dito nagtatrabaho sa gabi? Praise God, nakakapagtrabaho ka pa sa gabi. Pero yung gabi na sinasabi ng Panginoon, ibang gabi to. Ibang gabi to. Kasi sabi niya, I must work the works of Him who sent me while it is day. Ibig sabihin, habang malaya pa na tayo ay makapaglilingkod sa Panginoon, habang malaya pa na maibabahagi natin ang salita ng Panginoon, habang malaya pa na pinapakinggan natin yung salita ng Panginoon, we will do it now. Huwag nating hintayin na darating ang gabi. Huwag nating hintayin na darating yung darkness. The power of darkness who will hinder us sa paggawa ng business ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na isang araw ipagbabawal na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Naniniwala ka pa isang araw ipagbabawal na ang pagsisimba natin at pagtitipon? So habang ngayong may pagkakataon pa na magawa nating maglingkod sa Panginoon, maglingkod na tayo sa Kanya. Amen? Dahil darating yung araw, sa ayaw man natin at sa gusto, ang gagawin ng Kristiyano kapag dumating na yung darkness na yan, yung kapangyarihan ng kaaway, na ipagbabawal na ang pakikinig sa salita ng Diyos, ipagbabawal na ang pagbabahagi sa salita ng Panginoon, ang gagawin ng mga Kristiyano, magtatago. Yes, mangyayari yan. Kaya habang may pagkakataon pa, gamitin na natin yung gifts and talents na binigay sa atin ng Panginoon. Maglingkod tayo habang may oportunidad pa na maglingkod sa Kanya. Habang malaya pa na binabahagi ang salita ng Panginoon. Habang may lakas pa at pandinig. Gamitin natin yan para sa Panginoon. Dahil sabi nga, di ba, the night is coming when no one can work. Dahil darating ang araw, ang tao at ang mga mananampalataya, sabi doon, the wickedness, in the last days, the wickedness will arise and the love of many will grow cold, even believers. Manlalamig ang manlalamig ang pagmamahal kahit ng mga mananampalataya. Kasi bakit? Sa huling mga araw, ang tao, ang mga mananampalataya, kasama na doon, magkanya-kanya na. Yan yung sabi sa salita ng Panginoon. The love of many will grow cold. Kaya habang may pagkakataon pa na maglingkod sa Panginoon, ilingkod natin yan sa Panginoon. Gamitin natin yung buhay natin para sa Panginoon. Habang we keep on going sa pananampalataya natin, kahit may problema, kahit may suliranin, kahit may kabigatan, kahit may kahirapan. Kasi may pangako si Lord, the promise of reward. What is that reward? The crown of life. So habang hinihintay natin yung promise na yan at nagpapatuloy sa Panginoon, we make ourselves busy. Not for the self, not for Satan's yoke, but for our Savior's yoke. Amen. Dahil sabi ng Ephesians chapter 5 verse 16 to 17, make the most of every opportunity for doing good in these evil days. 'Di ba? Kamakailan lang, 'di ba?
13 years old, 15 years old. Di po ba? So doon natin makikita that in the last days, wickedness will arise. So ano yung gagawin natin? I will take part and be partners of God's business. I will do the business of my God. Amen? I will use my gifts para paglingkuran ko ang Panginoon. Ibahagi ang salita niya. Ibahagi ang kaligtasang aking napakinggan at natanggap mula sa Panginoon. Kasi sabi niya, make the most of every opportunity for doing good in these evil days. Don't act thoughtlessly. Pag sinabi natin, don't act thoughtlessly, sa ibang salin, don't act foolishly. Don't act unwise. But try to understand what the Lord wants us to do. May gagawin ako at may gagawin ka. Amen? Habang nagpapatuloy tayo sa pananampalataya at pagsunod natin sa Panginoon. Kaya walang excuses. May problema man o wala, binigyan niya tayo ng encouragements ng Panginoon. Bakit ka magpapatuloy? Kasi trials is a test. Trials is an expression and demonstration of our love for God. At bakit magpapatuloy ka? Because there is a promise of reward. Kaya habang nagpapatuloy ka, ano yung gagawin natin? We make ourselves busy for our Savior's yoke. Kaya masasabi natin, doing God's business is doing good. Ang paggawa po ba ng gawain ng Diyos ay mabuting gawa? Konti na lang nag-amen. Ang paggawa po ba ng gawain ng Panginoon ay mabuting gawa? Amen. Amen. Making useful ourselves for Christ's harvest is doing good? Amen. Yes. Serving Him and others is doing good? Amen. Lahat yan is doing good para sa Panginoon. So what will be our response sa ating Panginoon while we keep ourselves busy? Ito na po yung last, sabi diyan, letter Y. Our response is, yes, Lord, I will. I will be partakers and partner of God's business. I will use my gifts and talents for your harvest, and I will serve you while there is an opportunity to serve. Yes, Lord, I will. Amen? Amen. Kasi sabi niya doon, there is a promise of reward sa lahat ng mga nagpapatuloy sa Panginoong Hesukristo. Ano yung tatanggapin nila? Sige po, the crown of life. Gusto po ba natin yan? Amen, the crown of life. At may isa pa, ano pa yung sinasabi ng Panginoon? Sabi niya, well done. Diba? Gusto natin yung marinig, diba? Sabi niya, well done, good and faithful servant. Sige, labas na natin yan. Matthew chapter 25, verse 23. Ang sabi niya, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come, share your master's happiness. Pero ang sabi niya, well done, good and faithful. Sige, highlight ko na. Servant. Ayan. Kaya ang tanong, are we the servant of the Lord? Are we the servant of the Lord? Kasi sabi niya, di ba, gusto natin marinig yan, di ba? Well done, good and faithful. Pero hindi nagtatapos doon sa good and faithful. Saan doon? Sa nagkikeep going, living for Christ, and serving Him. Amen. Kaya sabi niya, well done, good and faithful servant. So, before that, ano po yung preceding niyan? Before that, sa book of Matthew, verse 25, sabi niya, yan po yung lahat binigyan ng talent. Sino po yung kausap dyan ng Panginoon? The believers, the servants of the Lord. Sabi niya, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one, he gave 5 bags of golds. Ilan pong binigay? 5 bags of golds, 5 bags of talents or skills. To another, 2 bags of gold. To another, 1 bag. Each according to his ability. Then he went his journey.
Yan yung ating Panginoong Isus eh. Iniwanan niya tayo ng talents, binigyan niya tayo ng talents at ngayon nandun na siya sa langit. At babalik siya para tatanungin, anong yung ginawa mo sa gifts and talents na yan? Okay, bago sasabihin niya na, well done, good and faithful servant. Sabi niya, the man who had received 5 bags of gold went at once and put his money or talents or skills to work and gained 5 bags more. Pinaunlad niya, pinalago niya yung skills, yung talents na binigay sa kanya ng Panginoon. So also the one who had 2 bags of gold gained 2 more, sabi niya. Pero ito'y nakakalungkot. Sino yung kausap ng Panginoon dyan? Believers. His servants. Kaya ang tanong ko nga kanina, di ba, are we the servant of the Lord? Kasi sabi niya doon, well done, good, and faithful. Pero hindi nagtatapos doon. Ano sabi niya? Well done, good, and faithful servant. Kasi ano tong isa? Na meron siya, servant din naman. Believers din naman. Pero ang sabi niya, but the one who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money, hid his master's skills, talents. Tinago niya. Hindi niya pinagamit sa Panginoon. So, nung nagbalik ang Panginoon, anong nangyari sa kanya? Anong narinig niya? Not well done, good and faithful servant. Anong ginawa sa kanya? Kung ano ang meron sa kanya, yung natitirang isa, anong ginawa sa kanya? Kinuha pa. Amen? Kaya yung sabi kanina na while we keep on going, we make ourselves busy. Because there is a promise of reward. Amen? So ano yung reward na tatanggapin natin? Promise of life. Everlasting life. Ngayon ang tanong, are we a servant of the Lord? Hindi lang basta servant. Nais niya, we will become a fruitful and productive servant of the Lord. Amen? Kasi itong servant na isa, binigyan din siya ng talent. Pero anong ginawa niya? Isinantabi niya. Binaliwala niya yung talents, yung gifts na binigay sa kanya ng Panginoon. So ano yung gusto nating marinig? Well done, good and faithful servant. O kung ano yung meron sa atin, kukunin pa ng Panginoon. Amen? Kaya bilang isang mananampalataya, while we keep on going sa pananampalataya, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kahit may problema, pangako niya sa iyo at sa akin, may gantimpala ka. Ngunit habang naghihintay ka at ako at nagpapatuloy sa pananampalataya na yan at sa pagsunod mo sa Panginoon, anong gagawin natin? We make ourselves busy, not for the yoke of Satan, not for the yoke of ourselves. Kaya sabi ko nga kanina, bakit nabibigatan? Bakit nahihirapan? Kasi hindi yan ang pamatok na pinapapasan sa atin ng Panginoon. Because His yoke is easy and His burden is light. Amen? Kaya ipagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Yes, Lord, I will. I will be partners and partakers of your business. I will use my gifts and talents for your glory. And I will serve you now, not later. Amen? Hallelujah. Tayo po tumayong lahat. At ano po yung sabi sa salita ng Panginoon? Sige po. Sabi niya, don't be afraid of what you are about to suffer. Sabi niya. Kasi lahat naman tayo, sa ayaw at gusto natin, mayroong suffering, mayroong troubles, mayroong problema. Pero ito yung encouragement ng Panginoon habang tayo nagpapatuloy sa Kanya and make ourselves busy for Him.
Sabi niya, don't be afraid of what you are about to suffer because of me. Because you serve me, because you follow me. Sabi niya, the devil will throw some of you into prison. At yan ay nangyayari na ngayon. And put you to the test. Hindi ang Diyos ang naglalagay sa atin sa pagsubok. He allowed the test. Sino yung naglalagay sa atin sa pagsubok? The devil. Lagi niyong tandaan yan, ha? God did not put us to the test. Sinusubok ako ng Lord. Binibigyan niya akong problema. No. Sino nagbibigay sa atin ng problema? Sino nagsubok sa atin? The devil. God allowed it only for us to depend on Him. Kaya ano sabi niya, the devil will throw some of you into prison and put you to the test. You will be persecuted for 10 days. Hindi natin alam kung gaano yung katagal yung 10 days na sinasabi sa salita ng Panginoon. Pero ito yung encouragement ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi niya, keep going. Remain faithful even when facing death. And I will give you the crown of life. Manatili ka na sumusunod sa Kanya. Manatili ka na nagtitiwala sa Kanya. Manatili ka na naglilingkod sa Kanya. Kahit may problema. Kasi ano pong sabi? Sabi yun, the crown, the reward, the crown is not awarded to the fastest. Saan niya po binibigay? But to those who are faithful, who keep going, living for Christ, and serving Him. Amen? Kaya anong gagawin natin? Lord, yes, I will. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging kabahagi ako at kasama ako sa gawain mo. Huwag mong hayaan, makontento lang ako, Lord, tuwing Sunday. Lord, tulungan mo ako yung gifts and talents na binigay mo sa akin. Hindi ko itatago, hindi ko ililibing, hindi ko lilimutin, kundi ipagamit ko para sa kapurihan mo, Panginoon. And Lord, help me hanggang malakas pa ako, hanggang may pandinig ako at paningin ako. Tulungan mo akong maibigay ko sa iyo sa paglilingkod, Panginoon. Dahil hindi habang panahon malakas ako. Hindi habang panahon makakapaglingkod ako sa iyo. Kaya Lord, habang may lakas ako, habang kaya mo pa na paglingkuran ka, help me, Lord, to serve you. Amen? Kaya bilang isang mananampalataya, ito po yung encouragement ng Diyos at encouragement ko po sa inyo. Manindigan ka. Amen? Manindigan ka sa Panginoon kung paano mo siya nakilala noon, kung paano mo siya tinanggap at pinanaligan noon, nung una mo siyang nakilala, nung first love mo pa siya. Nawa ngayon, kung nawala yan, tulungan tayo ng Panginoon na maibalik yung alab na yan ng pagsunod, ng pananampalataya, ng paglilingkod mo sa Kanya na, Lord, kahit ano man ang darating sa buhay ko, no turning back. Amen? So as we sing this song, sinong nais manindigan para sa Panginoon, come to His presence. Lord, nais kong manindigan sa paglilingkod ko sa iyo. Nais kong manindigan sa pananampalataya ko sa iyo. Nais kong manindigan na sumunod sa iyo. At hindi ako patitinag sa problema ko. Come to His presence because God is inviting us. Amen. As we sing this song, come to His presence. Hallelujah. Yes, Lord. I will be partakers and partners of your business. Yes. Yes, Lord. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me.
Hallelujah. Can we raise our hands to the Lord? Pero kung napipilitan ka, pwede namang hindi po. Kasi ito'y commitment natin sa Panginoon. We make ourselves busy, not for Satan's yoke, not for self-yoke, but to our Savior's yoke. Lord, yes, I will. I will be partakers and partners of doing your business. Yes, Lord, I will use my talents and gifts for the harvest. Yes, Lord, I will serve you while there is opportunity to serve you. And help me, God, to do this. Kahit may problema, kahit may suliranin, I will keep going, living for you and serving you. Salamat, Ama. Salamat sa pagpapalakas. Salamat sa pagpapatibay. From now on, Lord, tulungan niyo po ako na ang buhay ko ay magiging useful and productive sa kaharian mo. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, itaas natin yung ating kaloob sa Panginoon. Amen. Yes, Lord, thank you for this opportunity to bless and support your work, your business. Tulungan niyo po ako, Lord God, na magbibigay ako ng may kagalakan at katapatan para sa iyong gawain. Be partakers and partners of your business, Lord. At salamat sa pagpapalam at gantimpala na aking kakamtan sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tangkapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all. God bless po. May mga leaflets po tayo dyan sa upuan if you want to use our talents to serve the Lord. God